Hello, hello, hello mga Kuys, mga Mars. Ayan, tatapusin natin yung ating 25 hours na fasting. 1 meal a day ulit tayo ngayon. Ang pagkain ko ngayon ay ito, 3 itlog, tapos pork chop. Ayan. Niluto lang natin to dun sa air fryer. At wala itong anumang sangkap maliban sa paminta sa asin, at hindi rin ginamitan ng mantika. So hindi talaga ito magkukos ng inflammation sa katawan, hindi nakaka-high blood, at hindi nakakapagpataas ng blood sugar. At ganito lang yung ating mga pagkain araw-araw, isang kainan lang sa buong araw, kasi pagka ganito yung kinakain mo, matagal ka magutom. So kaya mong tumagal ng 24 hours na walang food intake, tubig lang. At saka ayun, dumating din pala yung aking in order na continuous glucose monitor. Ito OTI, para sa blood monitoring ng aking blood sugar. Good for 2 weeks. So 24 hour, 14 days na pwede mo ma-monitor yung blood sugar mo, kung may magkukos ba ng spike. Kahit natutulog ka ay pwede mo siyang ma-monitor. So maganda ito para malaman mo yung reaction ng katawan mo at anong nangyayari doon sa blood glucose sa katawan mo. Saka isa pa, gusto kong ipakita sa inyo na nagtitake din ako nito magnesium glycinate. Bago matulog sa gabi, hinahaluan ko yan ng vitamin D3. So yung activator niya, yung vitamin D3. Pwede namang hindi ka mag-vitamin D3 kung madalas kang bilad sa araw, at least 30 to 45 minutes a day. Pero dahil trabaho natin ay nasa harap ng computer lagi, at minsan di tayo gaano nakakalabas, kaya nagtitake tayo ng vitamin D3. At itong magnesium glycinate na napakaganda, pang relax, pang tanggal ng stress, pang relax ng muscle, at saka masarap yung ating idlip, yung ating tulog. So ayan, yan lang muna yung aking i-share sa inyo. Yung mga ganitong klase ng pagkain, carnivore, nasa carnivore diet tayo, ay dati ang pagkakaalam natin, yung pagkain ng mga taba ng karne ay nakaka-high blood. Pero hindi naman pala. Doon ang gagaling yung high blood, at yung mga sakit gaya ng diabetes nanggagaling sa pagkain ng mga high carb at starchy food, saka yung mga pagkaing matatamis, na yun yung dapat ay iniiwasan para hindi mag-cause ng insulin resistance sa katawan. Yun yung ating goal ngayon, na maibalik natin yung insulin sensitivity ng katawan. Kaya strict diet tayo sa carnivore diet. Hanggang dyan muna. Bye bye.